Ngayon, ang ating tatalakayin ay tungkol sa korupsyon. Bakit ko nga ba gustong ipaalam sa inyo ang korupsyon? Sapagkat maraming politiko ang korap at maraming mga napinsala ng mga korap. At gusto kong ipaalam sa inyo at gusto ko kayong maging aware sa mga nagiging korupsyon ngayon. Pero paano ko nga ba ito nalaman? Ayon sa PhilStart at iba pang pinagkakatiwalaang website, na nakasaad ang Corruption Perception Index na ang Transparency International na ang Pilipinas ay nasa ika-115 na pwesto mula sa 180 bansa. Bagamat may konting pagtaas, patuloy na mataas ang antas ng korupsyon sa ating bansa kumpara sa iba pang mga bansa. Kaya naman ngayon, may mga inimbitahan ako mamamayan para interviewin or tanungin kung ano nga ba ang opinion nila sa korupsyon. Ngayon, andito naman ang isang mamamayan natin na mababanggit ng kanyang opinyon sa korupsyon. Anong pangalan mo? Ako nga pala si Mark, ako'y 32 gulang na. Ako ay nagtatrabaho sa construction. At ito naman ang tanong ko sa'yo. Sa iyong opinion, ano ang mga pagbabago na kailangan mangyari upang tumaas ang trust ng mga Pilipino sa ating gobyerno? Dapat yung buwis, ginagamit ito sa tamang paraan. Hindi yung ginagamit nila sa pansarili nila. Kasi meron din mga taong nabubuhay sa mundo, hindi lang sila. Yung mga taong, dapat yung mga pinipili natin mga politiko ng mga tumatakbo ay may tapat at merong gawa, hindi yung peks-peks lang. Dapat sila din ay responsable sa ating mga pondo at laging epektibo ang kanilang mga proyekto sa ating bayan. At nandito naman ang pangatlo natin i-interviewin tungkol sa karanasan niya sa corruption. Ano naman ang pangalan mo? Carla, 28 years old, single mom. Wala, ang cute naman ang anak mo. Ngayon naman, ito ang tanong ko para sa iyo. Ano ang mga hakbang na maaari natin gawin upang mabawasan ng korupsyon sa ating bansa? Pumili ng maasahang politiko at bumoto ng tama. Huwag magpadala sa mga vote buying, ganyan. Tama. Tignan nyo ngayon si Marcos, di ba sabi niya gagawin niyang 20 pesos ang bigas? Eh ano ngayon? Lalo pang tumataas. Dapat nilang mapaunlad ang edukasyon sa pagpapalagat ng mga balita patungkol o artikulo patungkol sa mga korupsyon. Ngayon, may isa tayong kasamang isang mamamayan at siya ang tatanungin natin kung ano nga ba nararanasan niya sa korupsyon. Magpakilala ka nga. Ako po si Raquel. Ako ay isang call center agent. Ako ay 36 taong gulang. Ngayon, ito naman ang katanungan ko sa iyo. Ano sa tingin mo ang epekto ng korupsyon sa pang-araw-araw mong buhay? Hindi ako pabor sa korupsyon dahil lahat ng perang pinaghihirapan ko napupunta dun sa korupsyon. Hindi sapat ang aking kinikita dahil tumataas lahat ng mga presyong bilihin at napapababa nito ang serbisyong pampubliko. Maraming salamat, Raquel, sa pagpapahayag mo sa iyong mga karanasan o opinion mo. Ngayon, tapos natin tanongin ng mga mamamayan tungkol sa kanilang karanasan sa korupsyon. Ngayon, ano nga ba ang naiisip nyo? Ano kaya yung dahilan kung bakit ito ang gusto kong itapik ngayong gabi? Ngayon, napansin ko kasi na maraming halaga ang nawawala sa pondo para sa proyekto ng gobernador tungkol sa infrastructure ng gobyerno tulad ng mga investment dahil sa korupsyon. Sa kabila ng buwis na binabayaran natin, hindi lahat ng pondo ay mapupunta sa tamang gamit. Kasi napansin ko, ang madaming proyekto na silang gustong gawin katulad ng paggawa ng tulay, ng kalsada, mga brigada-eskwela, pero sa katagalan naman, hindi naman siya natutuloy. Tsaka marami din kasing tao ang naaapektuhan sa korupsyon. Kasi kahit ang bata, naaapektuhan sila sa korupsyon. Kasi ultimo, hindi sila makapag-aral. Kasi yung mga kagamitan nila, may mga libreng supply na panggamit. Pero mismo sila, hindi nila makuha yun dahil sa korap. Dahil kinukuha din nila yung pondo sa kagamitan na yun. Ayun lang naman na pag-uusapan natin ngayong gabi. Sana may natutunan kayo at sana nag-enjoy kayo kasama namin matuto. Sana maging aware kayo sa iyong iboboto ngayong 2025.